Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong aralin na ng kasaysayan ng Simbahang Katoliko. Mula sa Lumang Tipan, nasaksihan natin ang mga naging pangunahing hakbang ng Diyos sa pagbubuo ng isang bayan na tinawag niyang pinili, ang bayang Israel o mga Hudyo sa Lumang Tipan. At nalaman natin sa mga propeta na ang mga batas sa Lumang Tipan ay hindi ganap at limitado. Dahil ang tuntunin sa pamumuhay ng mga tao ay ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga batas. Kasama na rito ang 10 utos na ipinatutupad ng Diyos kay Moises mula sa bundok Sinai. Kaso, ito'y mahirap sundin sapagkat ang mga batas na ito ay panlabas lamang at hindi nakasulat sa kanilang mga puso. Mababasa natin ito sa Jeremias, Kabanata 31, Talata 33, Taga-Roma, Kabanata 7, Talata 6. Ang Lumang Tipan ay hindi pinal o pangwakas na plano ng Diyos, kundi preparasyon lamang para sa isang mas maluwalhating kaganapan. At ito'y ang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas, ang pinahiran or the Anointed One, na magtatatag ng bagong tipan, na magdadala ng gawain ng Diyos sa pagtatapos at katuparan ng lahat na ipinangako niya. Basahin natin sa Hebreo, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 10. Quote, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mga mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Kung sila'y pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan. At hindi na kailangan mag-alay pang muli. Ngunit, ito pang mga alay na ito ang siyang nagpapagunita sa kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, quote, ang mga pag-aalay ng mga handog, mga hayop na sinusunog, hindi mo na ibig dalhin sa dambana. Hindi mo na kinalulugdan ang mga hayop na sinusunog upang pawiin ang mga kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging minsanang handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. End of quote. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng minsanang pag-aalay na si Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginagawang banal ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili, at iyon ay sapat na. Ang unang bahagi ng ating pagtatalakay ay tungkol sa simbahan. Sa isang itinagdang pagkakataon ni Kristo sa lupa, itinatag niya ang kanyang simbahan. Sa Griego, Ecclesia. Sa Espanyol, Iglesia. At simpleng Ecclesia naman spells with a double C
sa Latin, kapulungan o asembleyo sa Tagalog. Hindi siya nagpahayag ng anumang detalyadong istruktura, ngunit tinipon niya ang kanyang mga alagad sa isang nagkakaisang pananampalataya, kasama si Pedro at iba pang mga apostol, at formal niyang ipinahayag, quote, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." San Mateo 16, talata 18. Mga kapatid, malaking kabalintunaan ang salitang bato. Balikan po natin ang paglalarawan sa bato sa panahon ni Moises na ayon kay San Pablo sa 1 Corinto 10, talata 4, and I quote, "Uminom sila sa iisang spiritual na bato na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo." End quote. Isa po itong typical na typology batay sa salawikain ni San Agustin, and I quote, "The New Testament lies hidden in the Old, and the Old is unveiled in the New." End quote. Kung saan, anino pa lang ito noon, subalit naganap na ngayon sa bagong tipan. Ang bato sa simula ng paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto. Nabanggit na natin ito sa nakaraang aralin. Subalit dahil may karugtong itong ibang anggulo sa pag-uunawa sa salitang bato, kaya uulitin ko po. Sa Exodo, Kabanata 17, talata 5 hanggang 6, sinabi ni Yahweh kay Moises, quote, "Dalhin mo ang iyong tungkod at hampasin mo ang bato at bubukal ang tubig." Sa katapusan ng 40 taong paglalakbay, naulit na naman sa Bilang, Kabanata 20, talata 8, nang magreklamo uli ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh, quote, "Magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig." End quote. Subalit, anong ginawa ni Moises? Hinampas niya ng 2 beses ang bato. May lumabas nga ng masaganang tubig, pero ikinagalit ito ni Yahweh at bilang parusa sa kanyang pagsuway, hindi niya pinahintulutan si Moises na makatungtong pa sa lupang pangako. Kaya hanggang sa Mount Nebo lang ng Jordan, dito matatagpuan ang bantayog ni Moises. Nasa bukana ng Jericho, at dahil mataas ang bundok na ito, halos tanaw na rin ang Jerusalem, na may distansyang 88 kilometers o 1.5 hours by car. Ito po ang lugar na pinaniniwalaang namatay si Moises. Deuteronomio, Kabanata 34, talata 1 hanggang 8. Samantala, ibang anggulo naman sa paglalarawan ng bato ang mababasa natin sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 2, 31 hanggang 45. Inihayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Quote, "Ang nakita niyo ay isang higanting rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Simbolo po ito ng mga mananakop na kaharian." Habang pinagmamasdan ito, may batong natipak
sa bundok na bumaksak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Nadurog ang bakal at putik, ang tanso, pilak at ginto, at naging parang ipa ang mga ito, at tinangay ng hangin, walang naiwan kahit bakas. Ang tipak na batong ito ay naging isang napakalaking bundok na bumalot sa buong daigdig. Ano sa tingin niyo, mga kapatid, ang ipinahihiwatig ni Propeta Daniel sa mga salitang bato at buong daigdig? Anyway, lalo naman ito lumiwanag sa Daniel Kabanata 7, talata 13 hanggang 14. Quote, "Nakita ko sa alapaap ng langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak." End quote. Hindi ba sumasalamin rin ito sa San Mateo Kabanata 16, talata 18 tungkol sa simbahan ni Kristo? Sabagay, kung babasahin natin sa Daniel 2:44 sa Douay-Rheims version, kumpirmado na ang tinutukoy rito ay ang simbahang Katoliko dahil tumutugma ito at ipinaliwanag rin sa mga talababa or footnotes. Kaya bago umakyat sa langit si Kristo Jesus, nag-iwan siya ng mensahe nang tanungin siya ng kanyang mga alagad, "Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sagot ni Jesus, "Ang mga panahon at pagkakataon ay itinagda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig." Mga Gawa, Kabanata 1, talata 6 hanggang 8. Balikan natin muli ang sinundan ng mga talata sa San Mateo. Pinagkalooban ni Jesus ng posisyon at otoridad ang mga alagad. Quote, "Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit." San Mateo 18:18. At tanging si Apostol Pedro lamang ang pinakalooban ng mga susi sa langit. Mateo 16, talata 19. Ang mga pangyayari sa araw ng Pentecostes ang nagpapatotoo na ang simbahang ito ay hindi mananatiling isang maliit na samahan lamang ng mga magkakatulad ng pag-iisip, kundi isang grupong pinagbigkis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa Pentecostes, hinulma ng Espiritu ang isang samahan na kinabibilangan ng mga taong may kanya-kanyang kahinaan at kapintasan. Subalit sa isang iglap, sila'y naging isang puwersang gagamitin bilang instrumento sa pagbabago ng mundo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ikatlong aralin ng ang kasaysayan ng Simbahang Katoliko. At tatalakayin natin ang kasaysayan ng Kristyanismo at Hudaismo. Ang Kristyanismo ay isinilang mula sa pananampalataya ng mga Hudyo. Isang pananampalatayang naiiba. Nakabase ito sa tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan.
Nais niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng bayang ito. Subalit ang Hudaismo ay hindi nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Sila'y mga nomads o nomadiko na may ugnayan sa mga mas maunlad na sibilisasyon. Katunayan, ito pa nga ang naging sanhi ng pagkahina nila na maging tapat sa kanilang relihiyon. Malaking impluensya ang makapaniig ang mga paganong sumakop sa kanila. Karamihay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bagamat nakatulong naman ang mga propetang isinugo ng Diyos para sila'y paalalahanan, subalit ang nakakalitong katotohanan ay ginagamit rin ng Diyos ang mga kaaway nila para supilin ang kanilang patuloy na pagsuway sa mga kautusan ng batas. Ang madalas na pagkatalo ng mga Hudyo sa labanan kontra sa mga kaaway ay palatandaan na makatotohanan ang kanilang relihiyon. Hinulaan ng mga propeta ang pagkawasak ng Israel. At nangyari nga, hindi dahil mahina ang Diyos, kundi dahil makasalanan ang kanyang bayan. Ang pangakong ginawa sa Israel ay ang pagpapalaya sa kanilang pagkaalipin, hindi politika, kundi sa kasalanan. Kaya mula sa pagdurusa, isinilang ang Hudaismo bilang isang relihiyon. Relihiyon na pandaigdigan. Ang buong kasaysayan ay umuusad tungo sa paghahari ng hustisya at ang dakilang pagdating ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang mga kasawian ng Israel ay pinagtitibay sa paniniwalang ito na pinanghahawakan nilang pambansang pag-asa. Quote, "Not earthly, but heavenly. Not human, but divine." Ito ang madalas bigkasin ni Dr. Scott Hahn. Si Kristo ang katuparan ng pag-asa ng mga Hudyo. Habang lumalaganap ang kalupitan ng paganong imperyo, lalong humihigpit ang kapit ng mga Hudyo sa kanilang pananampalataya. Ang kahinaan nila sa politika ang siyang nag-udyok sa kanila na maghanap ng isang hari na umaayon sa salita ng Diyos na magpapatupad ng katuwiran at hustisya. In contrast to other ancient religions, mahalaga sa mga Hudyo ang kasaysayan dahil pinanghahawakan nila ang pangako ng mga propeta na may Mesiyas na magdadala sa kanila tungo sa buhay na walang hanggan. Natupad ba ang inaasam-asam ng mga Hudyo? Well, oo naman. Kaso, ni-reject nila at hindi kinilala ang Mesiyas, na ang katuparan ng pangako ay si Kristo, si Jesus. Marami sa kanila ang hindi naniwala dahil ang pagkakakilala nila kay Jesus ay anak lamang ng isang karpintero. Mateo 13, talata 55. Mali ang pagkaunawa nila sa Mesiyas. Ang inaasahan nila ay isang political leader na may kapangyarihan tulad ng isang hari na may sapat na pwersang militar na siyang magpapalaya sa kanila sa mga kamay ng Imperyong Roma na sumakop sa kanila ng mahabang panahon. Ang mga kababayan nilang Saduseo may kapangyarihan nga sa lipunan halos sa lahat ng aspeto
maliban sa militar. Kaso, sumusuporta sila sa Romanong gobyerno. Sila ang mga Hudyong aristokrata sa panahon nila. Kilala sa karangyaan, marami ring katiwalian ang nangyayari pagdating sa gawaing relihiyon. Ang mga zealot ay aktibong sumasalungad sa mga mananakop, subalit hindi sapat ang kanilang puwersa. Malit na grupo lang ito. Ang mga Pariseo, karamihan ay mga middle class na negosyante at namamahala sa mga sinagoga. Kilala sila sa istriktong pagpapatupad sa kautusan ng batas. Habang ang mga esin ng Qumran ay isang Hudyong sekta o mga mangangaral ng pilosopiya na karamihan sa kanila ay walang asawa. At dito sa mga grupong ito, pinili ni Jesus ang 12. Kabilang na si Simon na kasapi ng grupong Zilot. Sila'y mula sa magkakaibang kultura na may kanya-kanyang pananaw sa Hudaismo. Bagay na naging hadlang para maunawaan nila ang mga tinuturo ni Jesus. Ang kaugnayan ni Jesus sa Hudaismo. Si Jesus ay isang makabayan na Hudyo. Hangad niyang maging maayos ang buhay ng mga tao. Subalit, ang pagkikipag-ugnayan niya sa mga Pariseo ay tila problematic. Dahil nais niyang palawakin pa ang nakagisnan ng mga Hudyo na nakatuon lamang sa batas. Bagay na ikinagalit ng mga Pariseo. Ilan sa mga isyong ito ay ipinaliwanag ni San Pablo sa kanyang mga sulat. Halimbawa, sa Galatia 2:16, quote, "Nalalaman natin na walang sino mang itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo." End quote. Sa Roma 3:28, quote, "Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan." At sa Efeso 2, talata 8 hanggang 9, quote, "Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi bunga ng inyong mga gawa, kaya't hindi dapat magmalaki ang sinuman." End of quote. Bahagi lang po ito na pag-uusapan natin sa paksang ang mabuting balita. Ang unang tatlong ebanghelyo, Mateo, Marcos at Lucas, ay tinatawag na sinoptiko o synoptic gospels. Ang bawat may agda ay sumusunod sa isang magkatulad o similar na kasaysayan sa buhay ni Kristo Jesus. Kabilang na ang pagtatala sa kanyang mga ninuno at ang kanyang kapanganakan upang ibunyag ang katotohanan ng kanyang pagkatawang tao nang pumasok siya sa kasaysayan ng sanlibutan. Hindi ito tulad ng ibang relihiyon. Ang Kristyanismo ay hindi katang-isip o itinatag lamang ng isang ordinaryong tao. Batay ito sa kasaysayang naganap na may eksaktong panahon at lugar. Ang sinulat sa Ebanghelyo ay ayon sa itinuro ng mga taong saksi at nangaral ng salita ng Diyos. Ayon kay San Lucas, quote, "Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari, buhat pa sa simula,
minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuturo sa inyo. Lucas Kabanata 1, mula 3 hanggang 4. At ang mga halimbawa na itinatala nila ang lugar at ang panahon, naririto. Quote, 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anas at Caipas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Nasa Lucas Kabanata 3, 1 hanggang 2. Ganun rin ang pagtatala sa mga sermon o mga himalang ginawa ni Jesus. Samantala, nasa isip rin ng mga ebanghelista na hindi na mahalaga para magbigay pa ng isang komprehensibong pag-uulat sa kanyang buhay. Open parenthesis, hindi na nila sinali ang nangyari sa pagitan ng kanyang kapanganakan at simula ng kanyang pampublikong ministeryo. Close parenthesis. Maliban kay San Lucas na binanggit si Jesus nang ito'y 12 anyos. Bukod rito, isinulat lang nila ang mga katotohanang may kaugnayan sa kanyang dakilang misyon sa mundo. Habang kasabay nito, ang kasaysayan sa Biblia na itinuturing na historical, maging simboliko man ito o pampanitikan. Tayo po ngayon ay tutuloy na sa ikatlong bahagi ng ating aralin. Ang mga layunin, pangkasaysayan at teolohiko ng mga ebanghelyo ay halos tumutugma sa isa't isa. Habang ang ebanghelyo naman ni San Juan, na huling sinulat, ay may pinakamalalim sa teolohikong pagninilay na kung tawagin ay High Christology. Dahil sa prologue pa lang, ipinakilala na kaagad si Jesus bilang Diyos. Sagana rin ito sa mga doktrina tulad ng Naikot, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Kabanata 1, talata 14. Bukod tangi rin ang kanyang pagbalangkas sa tunay at banal na pag-ibig, natutuloy sa matingkad na pagtatalaga ng banal na Eucharistia, kung saan itinuturing itong the source and summit of Christian life. CCC, paragraph 1324. Marahil, marami rin sa atin ang katulad ng kanyang mga alagad na may pagdududa pa at tinanggap na lang ang ganitong pagtuturo pagkaraan ng ilang taong pagninilay. Katunayan, marami sa mga Hudyong sumusunod sa kanya ang humiwalay nang sabihin ni Jesus, quote, "Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman." End quote. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Quote, "Paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin?" Nasa San Juan Kabanata 6, talata 51 hanggang 52. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kabanata 6, talata 66. Sino si Jesus?
Ano ang ibig sabihin ng the promised one o ang ipinangako? Noong una, si Jesus ay itinuring ng kanyang mga disipulo bilang isang dakilang propeta. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang napagtanto na siya pala ang ipinangakong Mesiyas, na ipinapangaral ang pagdating ng kaharian. Ang kanyang pagpapatotoo, mga pagtuturong may mataas na antas sa loob lamang ng 3 taon, nais niyang ipaabot sa tamang pang-uunawa sa mga tao noon at sa bawat panahon ng kasaysayan. Ang mga turong moral na pinagmumulan ng isang pinakadakilang pag-ibig na handang isakripisyo ang sariling buhay. Sa kabila ng lahat, mahirap ipaliwanag kung bakit hanggang ngayon, iba-iba rin ang pagtatrato sa kanya ng sangkatauhan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay namumuhay sa pananalangin at pag-aayuno, pagtalikod sa mga makamundong bagay at tamang disiplina sa sarili. Nagpalaya sila sa mga demonyo at sugdulang harapin ang kuta ng kasamaan. Pinagaling ang mga espiritual at pisikal na kapansanan. Higit sa lahat, binalaan niya ang kanyang mga tagapakinig na pagsisihan ang kanilang mga kasalanan at tanggapin ang kapatawaran mula sa kanyang Ama upang makaiwas sa apoy ng impyerno at tanggapin ang buhay na walang hanggan. Ang kanyang mga himala ay nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan. At ang ilan sa kanyang mga sinabi, tulad ng, bago si Abraham ay ako na. At ang pagbabagong anyo o transfiguration sa harap ng 3 apostol ay palatandaan ng kanyang pagkadiyos. Tayo po ay tutuloy na sa ika-4 at huling bahagi ng ating pagtatalakay sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko. At sa bahaging ito, tatalakayin natin ang naging relasyon ni Kristo Jesus sa mga Pariseo. Isa po ito sa bahagi ng buhay ni Jesus na naging makulay, ang palagi ang pagkikipagtunggali sa mga eskriba at pariseo na madalas niyang tinutukoy, mga hipokrito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi. Maganda lamang sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagbabalat kayo at kasamaan. San Mateo 23, talata 27 hanggang 28. Mga katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Lucas, Kabanata 6, talata 1 hanggang 5. Isang araw ng pamamahinga. Nagdaan sina Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga trigo. Kinuskos sa kanilang mga kamay at kinain. Nakita sila ng mga Pariseo at agad silang sinita. Quote, bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni Haring David nang minsang
magutom sila ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog, na bawal kainin ninuman, maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa nga niya ang kanyang mga kasama. End of quote. At sinabi pa ni Jesus, quote, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. End quote. Sinundan ito ng taong paralisado ang kamay. Nasa Lucas, Kabanata 6, talata 6 hanggang 11. Araw pa rin ng pamamahinga. Pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na magkaroon ng ebidensyang maiparatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tignan kung siya'y magpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Subalit, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, halika rito at tumayo ka rito. Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, quote, tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? End quote. Tinignan niyang isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Inunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit na naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. At pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus. Mga kapatid, isa sa mga kaakit-akit, ngunit kontrobersyal na turo ng isang grupong hindi Katoliko ay ang paggigiit nila sa mga Kristiyano na dapat sumunod sa 10 utos. Tama naman ang sinasabi nila sa maling turo ng ilang sekta na nagsasabing hindi na raw kailangan sundin ang 10 utos para maligtas. Well, ano po ang posisyon ng Simbahang Katoliko sa ganitong usapin? Medyo maselan pag-usapan ito. Subalit, nakapaloob ang paksang ito sa ating pag-aaral ng kasaysayan ng Simbahang Katoliko. Bilang pasakalye o tip para sa susunod na aralin, huhugot po tayo sa Catechism of the Catholic Church. Umpisahan natin sa Kabanata 2072, ang obligasyon ng bawat Katoliko sa 10 utos. Dahil ipinapahayag nila ang mga pangunahing tungkulin ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ang 10 utos ay naghahayag ng mga pangunahing nilalaman ng mga mabibigat na obligasyon. Ang mga ito ay hindi maaaring baguhin at kinakailangang sundin palagi at saan paman. Walang sino man ang maaaring isawalang bahala ang mga ito. Ang 10 utos ay inukit ng Diyos sa puso ng tao. Abagan natin sa susunod na aralin. Salamat sa inyong pakikinig.